Welcome back mga kaaltab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At siyempre magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media mga kaaltab. Gaya nga po ng pinapaliwanag ko at mga ina-update natin mga kaaltab. Depende to sa mga taong magre-react. Depende po ito sa mga taong magkokomento. Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang naman po ang latest, kung ano lang naman po ang trending at pinag-uusapan, doon lang naman po tayo. Di po ba? Ngayon, trending, ha? Remind ko lang, trending ang Family of Two. Ganyan talaga kalakas si Alden Richards na sinusundan nga po ng Rewind at Pyro Fly movie mga kaaldab. Alam nyo po ba na talagang magugulat po talaga kayo na hindi nyo ini-expect na mangyayari to. Alam nyo kung ano to? Ito lang naman po yung pelikula nila Ding Dong Dantes at ni Marian Rivera mga kaaldab, ang Rewind. Umabot po daw sa 110 million ang naibenta sa araw po ng Pasko, na kung saan sinusundan at wala pa nga po sa kalahati na 31 million ang malyari. At pumapangalawa naman po na medyo mababa pa rin po na 25 million ang Penduko. At ang ito na po yung nakakalungkot. Di po ba? A Family of Two na 12.5 million lang. Medyo mababa sa inaasahan. Di po ba? Pero kaya na sinabi ko, pinaliwanag ko na rin po ito sa inyo. Di po ba na hindi ganong kalakas ang benta ng ticket. Ang habol lang po nito dito mga kaaldab, pagiging best actor, best actress. Yan po yung aabangan natin sa 49th Metro Manila Film Festival. Sabi ko nga po sa inyo mga kaaldab, yung bilihan ng ticket talagang hindi po pwedeng mangibabaw. Kumbaga, hindi pangatlo kumbaga pang-apat nga po. At least, kumbaga yung Family of Two, napakalaki ng diferensya sa pelikula nila Christopher De Leon at ni Vilma Santos. Di po ba? Patunay lang po yan mga kaaldab na may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong pananaw. Di po ba? Dito naman po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang naman po yung latest, kung ano lang naman po yung trending, doon lang po tayo. Gaya nga po ng mga pinapaliwanag ko, marami na naman magre-react nito. Naku, hindi naman totoo yan. Ito'y base po mismo sa mga nakakalap nating impormasyon. At least hindi tayo sinasabi lang, naku, yung channel ni Mr. Destiny, gawa-gawa lang. Di po ba? Alam ko, nakikita rin naman nila yan, napapanood lang din nila yan. Pero depende na lang po sa kanila. Di po ba? Pero bago nga po pala natin ituloy itong napakagandang update natin, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Ngayon siguro mga kaaldab, ano kaya yung magiging trend, magiging senaryo kung sakasakaling babalik sa pelikula o magbibida sa pelikula ang Aldab? Ganito rin po kaya kalaki? 110 million sa unang araw? Sa bagay, ito, Pasko po ito Di po ba? Maraming tatalunin daw po yung Hello, Love, Goodbye. Pero gaya ng sinabi ko, mga kaalda medyo malakas nga po ito dahil Christmas to. Marami na nakatanggap ng bonus, marami na rin nabigyan ng bonus. Di po ba? Ang ibig kong sabihin, mga pamasko, siguro naipon nila, kaya nga po nakapanood ng kumbaga pelikula. At ang pinakaano rito, ngayon po yung taon na kung saan talagang dinagsa ng mga producer na gumawa ng maraming pelikula. Kasi nakaraang
taon talagang mabibilang nyo lang. Pero dito talagang bumuhos no? Talagang marami. Pero gaya na sinabi ko, dito sa channel ni Mr. Destiny, nakikita nyo naman po, di po ba, lahat ng mga sinasabi natin, lahat ng mga pinapakita natin, bumabase po ako sa mga nakakalap nating impormasyon. Kaya dun sa mga, kung ano-ano na naman yung sasabihin, kung ano-ano na naman yung komento na ibabato, normal lang yan. Po ba? Wag po kayong padadala at wag po kayong magpapa-apekto. Although sabihin na natin na napakataas ng views o ng sales ng Ding Dong at ng Donyang. Ganun din po yung Aldab kung sakasakali. Di po ba? Kung sa Pasko rin po ipalalabas. Sabi ko nga po sa inyo, depende po yan sa senaryo. Depende po yan kung ano yung kalalabasan. Di po ba? Yun naman po yung kagandahan nyo sa channel ni Mr. Destiny. Di po ba? Kaya relax lang po kayo. Maging matatag. Maging kampante. Ang daming naglalabasan ngayong post, video na kung saan nga po raw magkasama si Mengay at si Congressman Arjo. Pero okay lang po yan. Kumbaga, hindi naman po ako namimilit Basta kung ano yung paniniwala po nila, kung saan sila masaya, dun lang po ako. Alanganin pigilin po natin yon. Alanganin sabihin natin, hindi, ganyan. Magiging bitter lang po sila. Pero marami pa rin po nagsasabi na wala rin pong gana, hindi po ba? Halatang halata naman po na hati. Si Mengay, nasa pamilya niya sa Bulacan, tapos mapupunta sa Quezon City, di po ba magulo? Dapat sana hindi muna binigyan ng pansin ng pamilya Mendoza o pumokos po muna sila kay Mengay. Pero iba po nahati po yung senaryo no? Maraming mga komento, paano napunta si Mengay sa Quezon City kung naandito siya sa Bulacan? Di po ba? Na kung saan doon din po nasa Walter Mart si Alden Richards at si Sharon Cuneta. Kaya nga po hati talaga opinyon ng mga ilan. Kasi sa totoo lang po mga kaaldab, kung titignan po ninyo at susuriin, parang may mali. Parang kumbaga ang dami mga posts na hindi mo alam kung sino yung paniniwalaan mo. Maraming mga update na talaga mapapaisip ka. Although lamang na lamang po hindi ko sinasabing kumbaga hindi pa rin lamang ang Armain at Main Fanatics. Lamang pa rin po. Kumbaga nasa kanila pa rin po yung aura. Nasa kanila pa rin po yung simpatya ng mga netizen. Lalo na po yung mga baguhan. Di po ba? Kaya nga po kita nyo galit na galit sa atin. Kapag may mga update, ang una nilang binabanatan Aldab. Di po ba? Wala naman pong problema yun Sila rin naman ang gumagawa ng ikaiinis nila. Di po ba? Ito, re-remind ko lang po at lagi kong ipapaliwanag. Bakit nga po ba sila tuwan-tuwa? Bakit nga po ba may mga ganong ganap? Di po ba nahalatang halata mo naman po na clone si Main Polkerson? Hindi naman po talaga yung bababa sa kinalalagyan niya. Doon lang yun hanggang sa matapos. Di po ba? Wala nga video na kumbaga eksaktong dumarating si Menga. Yung tipong ganun. Wala Ang mga video lang po nila talagang aktual na ando na si Mengay, ganito ganyan. Halatang halata po mga kaaldab no. Hindi talaga siya masisimulan yung tipong bababa ng sasakyan, yung tipong naandito, yung tipong naandon. Gaya nga po ng sinasabi ko at pinapaliwanag ko, depende sa mga senaryo, depende sa mga nakakalap nating impormasyon. Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, dun lang po tayo. Bagamat maraming sinasabi yung iba, maraming mga komento na keso ganito, keso ganon, okay lang po yan. At least tayo kampante, di po ba? Kampante tayo na sila Mengay at si Alden pa rin po malakas. Sila pa rin po ang pinag-uusapan. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kung sakasakaling gagawa ng pelikulang pagbabalik ng Aldab, di po ba, Aldab Rewind, pwede naman po yun, di po ba? Na kung saan nga po manunumbalik na naman ba? Yan ang hindi na ang mahirap sagutin. Di po ba na wala pong makapagsasabi. Pero gaya ng sinabi ko, may kanya-kanya tayong opinyon at pananaw. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin mga kaaldab ba? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo
sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.